uminit ang usaping politika sa bansa matapos maglabas ng matitinding pahayag si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte laban sa pamamalakad ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kanyang mga huling pahayag, walang preno at diretsahang ipinahayag ng alkalde ang kanyang matinding pagkadismaya sa kasalukuyang direksyon ng gobyerno. Sinopla ni Mayor Baste ang mga pulisya at pamamalakad ng palasyo, partikular na ang usapin sa peace and order, seguridad, at ang tila pagbabago ng mga prioridad ng pamahalaan kumpara sa mga naunang ipinangako noong panahon ng kampanya. Sa gitna ng mga usaping ito, binigyang diin ng alkalde ang kanyang mga puna hinggil sa pampulitikang sitwasyon sa bansa at ang kapansin-pansing pagbabago sa ugnayan ng kasalukuyang pamunuan sa kanilang mga naging katuwang sa alyansa noong 2022 elections. Isa sa mga pangunahing punto na ibinabato ni Mayor Baste ay ang usapin ng pambansang seguridad at ang panlabas na pulisya ng bansa. Ayon sa mga naging pahayag at pampublikong pagsasalita ng alkalde, tila nagkakaroon ng malaking paglayo ang kasalukuyang administrasyon sa mga naging estratehiya at prioridad ng nakaraang gobyerno, partikular na sa kung paano itinutulak ang pakikipag-ugnayan sa ibang mga bansa at kung paano pinangangalagaan ang kapayapaan sa loob ng Pilipinas. Ipinahayag din ng pinuno ng lungsod ng Davao ang kanyang alalahanin sa estado ng ekonomiya at ang epekto nito sa pang-araw-araw na pamumuhay ng ordinaryong mamamayan. Sa kanyang pananaw, dapat ay mas nakatutok ang pambansang pamahalaan sa pagpapababa ng presyo ng mga pangunahing bilihin, pagtiyak sa supply ng pagkain, at pagbibigay ng direktang tulong sa mga mahihirap na pamilya, sa halip na ituon ang pansin sa mga usaping pampulitika tulad ng charter change o mga pagbabago sa saligang batas. Binigyang diin niya na ang pangangailangan ng mamamayan sa kasalukuyan ay ang mabilis at ramdam na solusyon sa kahirapan at kawalan ng trabaho. Hindi rin nakaligtas sa mga banat ni Mayor Baste ang usapin sa pagtrato ng kasalukuyang administrasyon sa pamilya Duterte at sa kanilang mga kilalang taga-suporta. Hayagan niyang inihayag na tila may umiiral na pampulitikang panggigipit o hindi pantay na pagtingin sa mga opisyal at personalidad na nananatiling tapat sa mga simulain ng nakaraang pamahalaan. Ang ganitong uri ng direktang pananalita mula sa isang local chief executive ay muling nagpaalala sa publiko ng matapang at diretsahang estilo ng pagpapahayag na kilala sa kanilang angkan. Ang mga pahayag na ito ni Mayor Baste ay nagdulot ng malaking reaksyon at malawak na talakayan sa iba't ibang sektor ng lipunan. Sa mga pampublikong plataporma at social media, nahati ang opinyon ng mamamayan. Marami sa mga taga-suporta ng pamilya Duterte ang nagpahayag ng kanilang buong pagsang-ayon sa mga sinabi ng alkalde, habang sinasabi nilang panahon na upang may magsalita at magsiwalat ng mga tunay na kaganapan at saloobin ng taumbayan. Para sa kanila, ang mga puna ni Baste ay patunay lamang ng kanyang katapangan na ipaglaban ang sa tingin niya ay tama para sa bansa at sa kanyang mga nasasakupan. Sa kabilang banda, may mga tagamasid sa politika at mga alyado ng kasalukuyang administrasyon na nagpapahayag naman ng pagnanais na mas maging mahinahon ang mga lider ng bansa. Ayon sa ilang analista, ang mga ganitong pahayag ay nagpapakita ng lumalalim na lamat sa dating Uniteam Coalition na nanalo noong nakaraang halalan. Ipinupunto ng ilan na mas makabubuti para sa bansa kung ang mga usapin at pagkakaiba sa opinyon ay pag-uusapan sa mas formal at tahimik na paraan upang hindi magdulot ng karagdagang tensyon sa pambansang politika. Habang patuloy na sinusubaybayan ng karamihan ng mga susunod na kaganapan at kung magkakaroon ba ng opisyal at direktang tugon mula sa kampo ng Malacanang o sa mga opisyal ng administrasyon hinggil sa mga partikular na puntong ibinato ng alkalde, malinaw na mananatiling mainit at krusyal ang usaping ito sa pambansang kamalayan. Ang bawat pahayag mula sa mga pangunahing pampulitikang figura sa bansa ay may malaking epekto sa direksyon ng pamamahala at sa pananaw ng publiko. Sa gitna ng lahat ng ito, mahalaga para sa atin bilang mga mamamayan na manatiling mapagmatyag, suriing mabuti ang mga factual na batayan ng bawat pahayag at intindihin ang mas malalim na implikasyon ng mga kaganapang ito sa ating lipunan. Ang malayang talakayan at pagpapalitan ng opinyon ay mahalagang bahagi ng ating demokrasya, basta't ito ay nakabatay sa katotohanan at sa kapakanan ng nakararami. Ano ang pananaw mo rito, katinig? Sang-ayon ka ba sa mga naging pahayag ni Mayor Baste Duterte ukol sa kasalukuyang pamamalakad ng administrasyon o sa tingin mo ay mas kailangan ng pagkakaisa sa panahong ito? Ikomento ang iyong saloobin at opinyon sa ibaba. Huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa Tinig ng Bayan para sa mga susunod pang beripikado, mabilis at makabuluhang balita at talakayan. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagtutok at pagsuporta. We know the process and they broke the process, and mind you, this is an establishment that should, because we all know, pag hindi nila matatanggal ang Vice President ngayon, hindi sila makalagay ng presidente nila on the 2028 elections because he is a great threat sa presidency this 2028. This should stop right now in the 2028 elections.
Silvestre Bello III, Senator Robin Padilla, Philip Salvador, PDP Council Officers, at sa inyong lahat, PDP Laban members, good afternoon, and thank you for your trust and confidence in me. Maraming salamat sa inyo. Gusto kong malaman nyo na I am only here as your instrument. I am not here for personal ambition. I am here to make this country work. Masyado nang mataas yung masyado nang maraming nangyari. The core objective of, one of the core objectives of PDP Laban is what? It is federalism. We have to remember this because we believe that in a federal system of government, we will be able to govern ourselves kung paano natin talaga gusto yung direksyon ng ating bansa. Look now, in a unitary system of government, anong nangyayari sa atin? We are paying our taxes. Saan napupunta ang mga buwis natin? Instead of opening up the Blue Ribbon Committee on the flood control, kung saan nawawala ang trilyon-trilyon nating pera, ano ang priority ng administration ngayon? Yung impeachment ng Vice President. Because we all know, pag hindi nila matatanggal ang Vice President ngayon, hindi sila makalagay ng presidente nila on the 2028 elections because he is a great threat sa presidency this 2028. Now, I go back. Tingnan nyo, the unitary system of government, presidential one. They have so much control and so much power, and that is centralized right now, kaya nangyayari sa atin to. The president can threaten anyone. Tingnan nyo, walang natitira. Dalawa nating senador, isa nating senador, kinulong nila. Our guest candidate during the midterm elections, Rodante Marcoleta, just because he wants to open the Blue Ribbon Committee on Flood Control, anong ginawa sa kanya? Do we even have freedom at all at this point dito sa bansa natin? The former president, nasan ngayon? He's in The Hague. He's in the ICC. And clearly, walang jurisdiction. We know the process and they broke the process. And mind you, this is an establishment that should be an honorable one. And yet, they move like syndicates. They have cooperated with the president who moves like a syndicate. Papayag kayo na ganito na lang tayo? We have to do our duty and responsibility for our country. All of us members of this party will not have an ambition of his own. And our collective ambition is to lift this country up from all of this corruption, from all of this evilness that is happening to our country right now. This should stop right now in the 2028 elections. Tama na. Okay na to. Yung mahalaga kasi, yung kinabukasan. I have children. You have children. You have grandchildren. What kind of future do you want for these kids?
A worst one that we have now, or a better one? So we have to fight. Kahit gaano sila kalaki, makapangyarihan, nasa kanila lahat ng pera, tinatakot nila ang lahat, kinukulong nila ang lahat, hindi tayo titigil hanggat sa hindi tayo mauubos. Pero mauna muna kayo ha, ako na last kulong. Pero maluoy tayo, maawa tayo sa kinabukasan ng mga bata. Yan talaga ang... At yung pera, sinasayang. Sinasayang, it is estimated that we have lost up to 1 trillion in corruption already. And look at our environment, look at the people. People are still suffering, people are still hungry and very dissatisfied with this government. The survey showed, ang presidente natin ngayon got a survey, an approval rating, which is a disapproval rating, negative 27. Di na natin kailangan pag-usapan pa. The people are already the people already know. The people already know. We are tired and we do not want this anymore. But I guess the upside of things, tingin ko rin naman maganda. Kasi nakita ng mga Pilipino kung ano ang klaseng gobyerno ang hindi maganda. They have contrast to what former President Rodrigo Duterte did to this country when he was president. And he made this country great. He made us Filipinos proud of our country. So which is good contrast. Ngayon, pag upo ni Bangag, ano nangyari? That is why people are very dissatisfied because nakikita natin ang difference, ang diferensya ng noon at ngayon. I think I should, marami pa tayo on the agenda. But gusto ko lang ulitin, I am here for you as your instrument, as your leader of this party. Kung anong gusto nyo ang direksyon na susundin natin, I will listen to you. Kung tingin nyo ano ikakabuti para sa ating partido, ikakabuti ng ating bansa, ikakabuti sa atin, ng mga sarili natin at sa mga pamilya natin, I will listen to you. This should be a collective effort. Lahat tayo magkaisa. I really value unity. Kailangan natin magkaisa. Kung may problema, may kailangan kayong ipaabot sa akin as president of this party, let me know. Then my ears are open and they're ready and I am very willing to listen to you. All the members, galing sa pinakababa hanggang sa akin sa pinakataas. Thank you so much for your trust again and confidence in me. Maraming salamat. Mabuhay kayo. And soon, kita-kita tayo. Wag lang kayo talagang tumigil. Keep on pushing. We are getting there and we are winning. Congratulations. Ug maayong hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment mo lang sa baba. Boses mo'y mahalaga. Huwag kalimutang i-like, share, at subscribe para sama-sama nating palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, tandaan, ang may alam, may laban! Awesome!